Ngayong gabi, Sa pagpapatuloy ng ating Israel series ngayong linggo. 2 taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, kumustahin natin ang mga nakaligtas. Bisitahin natin ang lugar ng Nova Festival kung saan marami ang sinaktan, hinostage at pinatay. Balikan natin ang mga pangyayari sa Israel noong October 7, 2023. Isang paglalakbay ng alaala, panalangin at pag-asa. Lahat ng yan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. October 7 marks the second anniversary of the Hamas attack on Israel. Isang trahedyang tumatak sa kasaysayan ng rehiyon, nagbunsod ng digmaang patuloy na humuhubog sa buhay ng mga tao at sa politika ng buong mundo. In that wave of violence, hundreds were injured and killed, including several Filipino workers who were in Israel at that time. Para sa mga nakaligtas, sariwa pa rin ang alaala ng mapait at malagim na sinapit sa kamay ng mga terorista. Kamakailan lang ay bumisita ako sa Israel at nagtungo ako sa Hostage Square, isang lugar ng paggunita at panalangin. Heto ang aking report. Nagmistulang isang museo, itong tinatawag ngayon na Hostage Square, kung saan ang mga alaala, mga larawan, mga letters, mga gamit ng mga hostages na patuloy ngayon na bihag ng Hamas sa Gaza. Dito rin nagtitipon-tipon ang mga pamilya at mga kaibigan ng mga hostages, kung saan sila'y nananalangin, sila'y nagmi-meeting at sila'y nagpaplano para sa kanilang mga mahal sa buhay. 251 Israelis ang kinidnap ng Hamas mula sa mga kibbutz ng Israel at sa ginaganap na Nova Music Festival sa Negev Desert malapit sa Gaza noong October 7. Habang sinusulat ang ulat na ito, 2 taon na ang nakalipas at 48 katao ang nananatiling bihag sa Gaza. Di pa matukoy kung ilan dito ang buhay pa. Isa sa mga kinidnap noong October 7 ang Pilipinong caregiver na si Jimmy Pacheco. Si Jimmy ay 34 years old, may asawa at 3 anak. Pakay lang naman niya sa Israel ay ang magtrabaho para sa pamilya. Noong madaling umaga ng October 7, pinasok ng Hamas ang tahanan ni na Jimmy. Ang amo niya ay pinaslang ng Hamas, samantalang siya naman ay tinangay sa Gaza. Pinalaya rin siya makalipas ang 49 na araw ng pagka-hostage, kasabay ng 10 Thai nationals. Laking pasasalamat ni Jimmy na siya ay pinalaya din at maaring umuwi na sa kanyang pamilya. Ayon naman sa Israeli government, matitigil lang ang giyera nila laban sa Hamas kung mapalaya na ang mga kababayan nilang hostages. Subalit tumanggi ang Hamas na palayain ang mga hostages at ilapag ang kanilang mga armas. Nagbanta pa ito na ipagpapatuloy ang kanilang laban sa Israel at uulit-ulitin ang October 7 massacre. Naku Peter, ang hirap talaga. Imagine, ginawa nila, tinangay nila yung mga inosenteng civilians. Yung iba natutulog pa sa bahay, yung iba nandun sa party, sa Nova Festival. Tinangay sila doon and yung iba for 2 years, 2 whole years, nakakulong sila sa mga dungeon na hinukay ng Hamas. Pinahirapan, hindi pinapakain, walang hangin, walang araw. Di ko alam bakit parati na lang ganun ang style nitong mga teroristang to ay yung mga hostage ng mga inosente. At hindi lang pala mga inosente kasi may mga militar din silang hinostage. I think they did that, well, first of all, they're terrorists. No? Secondly, alam nila Israel will get back at them, so they needed that insurance. Yun yung naging insurance nila to this day. To this day. And time is running out. Right. We know that, Right. I think 2 years is long enough to give them an opportunity to negotiate if they really want to
negotiate. Pero hindi. Pero they do not ilang beses nang inoferan sila, pero tinatanggihan pa rin nila. Lalo na parang tila lumalala pa yung sitwasyon dahil yun na nga, nagpahayag ng Israel na bobombahin na binobomba na nga ang Gaza. Nagbabala na rin si US President Trump, di ba? Na kung hindi palalayain lahat ng hostages, ay susugurin din sila. Nandun na rin yung nagpahayag na rin ng Israel na pati yung West Bank, na nasa control ng Palestinians ngayon, ay babawiin na rin ng Israel. Yan ang plano nila. So I wanted to ask you, because the last time I was in Israel, everything was peaceful. Well, it is now, no? Pero how's the situation in Israel? Ikaw nakapunta ka recently. Well, nagulat din ako, Peter, dahil Jerusalem is a city of peace. It was very peaceful in spite of threats of war and rockets. Natsyempohan siguro, Peter, na nung nagpunta kami doon ay walang bombahan. So, hindi namin na-experience yung sirens, hindi namin na-experience yung pag-shelter. Pero, yun nga halos hindi nagpupunta yung mga turista ngayon doon, takot, Pero, I understand, dahil may giyera. Pero, dati na namang parating may gulo sa Israel. And alam natin yun na parati silang ginigera. And marunong na ang mga Israelis ngayon how to adapt. Nag-adapt na sila sa ganyang klaseng buhay. Normal ang kanilang pamumuhay. Nagbi-beach sila, nagpa-party sila, tuloy ang eskwela nila. Tapos yun nga, naghahanda lamang sila kapag nagkaroon ng siren, alam na nila na kailangan talang tumakbo sa bomb shelter or sa safe house nila sa kanilang tahanan. So habang naghahanda sila, life goes on normal para sa kanila. Life goes on normally. It's part of their life. It goes on normally. And continuous threat. And I suggest for those who have no fear or who are fatalist na alam mo kung kailan lang katapusan ng buhay mo, or kung ikaw nagtitiwala sa God of Israel, for me, it's safe. We can visit, yeah. In fact, I'm going back next month. There you go. I'm going back next month. Because, Peter, I think it is our commitment, and God told me, you stand with Israel, not just support, but really stand with them, arm to arm. If you have to live with them, I will live with them. I do not just pray for them. I'm going to show them that I support them. I'm going to tell people that this is that's why it's a chosen land of God, because it's a chosen. Our Lord Jesus, is a Jew. Doon siya pinanganak, doon siya namatay, doon din po siya babalik. Kaya as Christians, I think we have to honor our Judeo-Christian roots and links to the land of Israel. Tama. So, Israel has endured several attacks since its establishment as a state in May 14, 1948. Yet, it has survived and continues to thrive. Yeah, based on that, Israel is really not just an important nation, it's a sovereign nation. But it is important because Israel holds a vital place in the Bible as God's chosen people, through whom He revealed His plan of salvation. As God declares in Genesis 12:2-3, I will make you into a great nation, I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. And all the families on earth will be blessed through you. Tanggapin po natin yung katotohanan na yan. That's why we continue to pray for and support Israel. In fact, di ba, Peter, back in 1947 under President Manuel Rojas, the Philippines became the only nation or Asian nation to vote in favor of Israel's statehood at the United Nations. And in 1938, President Manuel Quezon had also shown his compassion for the Jewish people by opening the Philippines as a refuge for those escaping Nazi persecution. Kaya ganoon na lamang ka-close ang Pilipinas at Israel. At kinikilala ng Israel yan, yung ginawa natin para sa kanila. Tayo po yung isang bansa na walang visa kung pupunta sa Israel, at napakalami pong OFWs na nagtatrabaho sa Israel. Samantala, pakinggan ang kwento ng isang Ethiopian Jew na nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. I didn't know what's happening. I was shocked that time. Dying. At alamin din kung paano nakaligtas ang 3 Pinay na ito sa mga teroristang Hamas. Sabi ko sa alaga ko, may mga racket. Sabi niya, Yana, tayo na sa safe room. Ang kanilang kwento ng pagligtas, katapangan at pag-asa
sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ang pag-asa ay parang isang buto, kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day reading plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Dati itong lugar ng kasiyahan, musika at pagtitipon-tipon ng barkada. Ngunit ngayon, ito isa na ngayong lugar ng pagdadalamhati. Dito ginanap ang kasiyahan ng Nova Music Festival noong October 6, 2023. Kasabay ng selebrasyon ng Jewish Festival na Sukkot o Tabernacles. Buong gabi hanggang kinabukasan, ang walang tigil na tugtugan at sayawan ng mga kabataan na karamihay taga Kibbutz Re'im sa timog ng Israel na di kalayuan sa Gaza Strip at mga dumayo pa galing sa ibang kibbutz. Nagitla ang mga nagpa-party nang bigla silang nakarinig ng mga putukan, pagsabog ng bomba, mga paparating na paragliders at mga militanteng Hamas na sakay ng mga motorsiklo at pickup truck. Si Mazal Tazaza, isang Ethiopian Jew, ay naging saksi sa mga pangyayari. I went with the two friends, Daniel Cohen and Yochai Ben Scharia. The Nova group, the Nova community, I know 3 years before that Nova. And every year we have some parties. And every time more bigger, more professional. And we was here, 3,500 people that only come to dance. Laking gimbal ang mga nagpa-party nang sila ay paputukan na ng mga militanteng Hamas. I was in shock, but not in like really shocked because I live here, you get used to it. And I was, oh my God, we have rockets, but maybe the music come back. The rockets start to be very grow, and I hear like people screaming. We go to the parking lot, we start to drive to the way out with traffic jam, very big traffic jam, like imagine more than 3,000 people trying to get together. And we drive really slow with the traffic until we stuck in the way out. We wait 10 minutes, 15 minutes, and the car like don't move, and we get it that we don't get it nothing. We start to hear a gunshot that come from Kibbutz Re'im direction. And I remember that I say, oh my God, we have terrorists. Nagtakbuhan ang mga kabataan, naghanap ng pagtataguan, ngunit sila ay nahuhuli ng mga Hamas at pinagbabaril. Ang iba ay pinagsamantalahan bago pinatay. Ang mga tumakas sa kanilang mga sasakyan ay nagtago sa loob o ilalim nito. Subalit inabot at pinagbabaril ng mga Hamas. Walang kawala, walang mapagtaguan. Sa may malalim na hukay at damuhan, nagtago sina Mazal at mga kaibigan niyang sina Daniel at Yochai. I didn't know what's happening. I was like sure that I'm dying, but in the same time I was refused to believe that it's real. Like I talking with God, like, this is really happening? Terrorists was here? What's going on? God, please tell me what's going on. This is illusion, this is not real. And I lose my conscience. I wake up after 2 hours, something like that. And the first thing that I do is call my friend Danielle, but she don't answer me. I get up my head and I saw she was dead.
I looked to the right side and I saw Yochai next to me also dead. I looked them one time, 1 second, and it was more than enough for me to understand that I'm alone. And we miss them, and we love them. Pinakita sa amin ni Mazal ang peklat sa kanyang batok, gawa ng pagpukpok ng baril sa kanyang ulo. Siya'y naging duguan at nawala ng malay, kung kaya't inakala sigurong siya ay patay na. Dahil sinimulang sunugin ng mga militante ang mga tuyong damuhan at mga puno, halos abutin si Mazal ng apoy. I wait until the fire come really, really close, until it start to be very, very hot. And the moment I start to feel like he's about to touch me, so it's reached to a point that the fire scared me more. From dying, from the terrorists, from what's happening on the road, I don't care. In that point, nothing was like I forget everything. Now we have only fire, like that. Nakatakbo si Mazal papuntang kalsada at nakapagtago sa isang sasakyan. Halos 2 oras siyang nagkubli dito, hanggang sa isang lalaking duguan ang nagbukas ng sasakyan, kasama ang isa pang babae na may sunog sa katawan. Sumakay sila sa isa pang umaandar na sasakyan tungo sa isang ligtas na lugar kung saan may ambulansya na nagdala sa kanya sa ospital. 364 ang pinaslang ng mga Hamas sa Nova Music Festival noong October 7. 40 ang tinangay patungong Gaza Strip. Ang ilan sa kanila ay patuloy pa ring hostage. Si Mazal ay isa sa mapalad na nakaligtas. Subalit ang lagim sa kanyang isipan ay nag-iwan ng lamat na maaring di na mabubura sa kanyang katauhan. So, Kata, that whole incident marked Mazal for life. I mean to say, makikita mo sa eyes niya yung pain, yung hurt. Even if the Lord spared her life, she lost her friends, she lost her dear ones. And you can see the stigma still there because yung threat actually nandun pa rin. Right. Tsaka, she really witnessed everything, no? She witnessed the shooting, she witnessed the death of her friends. She herself got hurt, no? Nagpanggap na lang siyang patay. But the whole time, Peter, nung nakausap namin siya, ang sabi talaga niya parate, God, oh God. Oh. She just kept praying. Yeah. And sabi niya, I was at the end of my wits. I don't know what to do. I don't know where to go. Either may nambabaril doon o may nagsusunog doon. Hindi niya alam kung saan sila tatakbo talaga. So the whole time talagang she was just asking God to protect her because may anak siya. Oh. So she's responsible for the child. Ayaw niya na yun ang end ng buhay niya. Although in her mind, naisip niya baka katapusan na niya talaga. Kasi nga, namatay na yung mga kaibigan niya. Pero siya, nagtataka pa rin siya ngayon bakit siya niligtas ng Diyos. Pero ang alam niya is tinawag niya ng tinawag ang Diyos the whole time. Amen. And there's no safer place than being in the presence of God. When life's troubles or temptations attack, just run to Him. Sabi nga sa mga awit 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Jesus is not only our shield and protector, but also our Savior. Amen. Kaya gawin mong personal Lord and Savior si Jesus. Alam po ninyo, kaya Kanyang iligtas sa kapahamakan at sa kasalanan. Ganyan po ang ating Panginoon. Siya ang ating maaaring takbuhan at pagkatiwalaan sa ating buhay at atin pong pag-asa para sa ating kinabukasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos Ama, ako po'y nahihirapan. Alam ko pong ako'y makasalanan. Ang anuman pong mga ginagawa ko ay hindi po nakakatulong. Alam ko pong hindi ako kayang iligtas ng anumang sakripisyong aking gawin. Ngunit ang alam ko po, si Jesus ang tagapagligtas. Kaya ngayong araw na ito, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo, lumalapit ako sa iyo ngayon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at doon ka manahan. Sa araw-araw, ikaw ang aking pagkakatiwalaan, Jesus. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ang anumang tukso o kasalanan na mayroon ako. Sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit, tulungan niyo po ako na ako po ay maging mulat sa katotohanan. Ako po ay maging handang lumaban sa anumang kasalanan o tukso. Diyos ko, tulungan po ninyo ako dahil kung wala kayo, hindi ko po talaga ito kakayanin. Marami pong salamat, Jesus, at kayo ay nagbigay daan para sa aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hindi lang mga Israeli ang naapektuhan ng ginawang invasion at massacre na sinagawa ng teroristang Hamas noong October 7 sa Israel. 3 Pilipinang caregivers ang naging saksi sa pangyayari at nakaligtas mula sa pag-atake ng Hamas. Nakilala namin sa Hostage Square sina Buena Besol, Monica Biboso at Joan Dalayap. Si Buena Besol ay isang ina na nagtatrabaho sa Kibbutz Be'eri upang mapaaral ang mga anak sa Pilipinas. Noong madaling araw ng October 7, nabulabog sila ng napakaraming rocket. Lumabas ako about 3 minutes ako sa labas nanood ng parang fireworks na pagsabog. Pero pagtingin ko dun sa kalawakan kasi yung labas ng bahay ko, corner yung bahay namin. Pagtingin ko sa ang dami talaga nangingitim yung mga taong parating. I'm not sure from, in that time, I'm not sure if it's from a terrorist o mga taga-Kibbutz Be'eri na mga tao na nagja-jogging. Tumakbo na ako paloob ng bahay, sabi ko sa alaga ko, may mga racket, sabi niya, Yana, tayo na sa safe room. Pagdating namin doon sa, nakapinahiga ako na siya, tapos yun, maya-maya, maybe 10 minutes or 15 minutes, andyan na, nagbabarilan na lahat ng mga terrorist doon sa palibot. Kasi corner house yun sa amin, doon lahat yung station ng mga terrorist. 3 granadang pinasabog na. Halos umaangat na yung aming safe room. Sabi ko sa help, sabi ko talagang mamamatay na ako. Paano yung mga anak ko? Ako na lang ang meron sila. Sinunog ng Hamas ang kanilang tahanan. Samantalang sila ng alaga niya ay nagkubli sa katabing safe room. Umiinit ito dahil sa sunog, ngunit hindi sila lumabas. Maghapon silang nagtiis sa init. Bandang 5:00 ng hapon na, nang may sumigaw na sila ay IDF o ang Israel Defense Force. Hindi ako sumasagot ko sa our managers there in Be'eri. Sinabi sa amin, huwag kayong magtitiwala kasi maraming terrorist na nagkukunwaring IDF. Si Monica Biboso, isang Ilongga, may asawa at mga anak. Ang alaga niya ay matandang may Alzheimer's. Dati-dating nakapagsasalita pa raw ang kanyang alaga bago ang October 7 invasion. Ngunit ngayon ay tahimik na daw. Sinunog ng Hamas ang kanilang tahanan habang sila ay nagkubli sa safe room. Mapalad silang nakaligtas sa sakuna at kamatayan. Sa kabila ng peligro sa Israel, mas ginusto pa rin ni Monicang manatili dito. Nung umuwi pa ako ng Pilipinas, first time ko po umuwi after October 7, nagpit-pit yung motorcycle, nagkaroon po ako ng panic attack. Pag doon ka sa Pilipinas, wala pong makakaintindi sa iyo. Nagpa-panic attack na po ako, hindi po nila naintindihan. Sabi po nung psychologist po, i-face ko daw ko yung fear po. Kung sa Pilipinas po ako, hindi ko po ma-face yung fear ko. Hindi ko po ma-overcome yung fear ko. Hindi ko po ma-overcome yung trauma. Si Joan Dalayap, tubong Kalinga. 10 taon na niyang alaga si Lola na itinuturing siyang parang apo. Madaling araw noong October 7, nung magising si Joan sa lakas ng pagsabog. Agad na tumakbo si Joan sa bomb shelter, di kalayuan sa kanilang tahanan. Si Lola ko po sumigaw. Nasabi niya sa akin, what is happening? So kumuha po ako ng towel na
inilagay ko po sa bunganga niya para hindi kami marinig ng mga terrorist sa labas. Kasi after ko narinig, nagbabarilan na po sila. Sinubukan po nilang i-open yung pintuan namin. Iniwanan ko si lola ko sa kwarto for the sake of my daughter. Hindi ko na rin inisip ang aking sarili, kundi ang kapakanan ng aking mga anak. Sinabi ko kay Lord na, Lord, forgive me. So Ima, I need to leave you. Kasi lagi naman po na-advise nila sa amin na kailangan i-safety muna namin ang aming sarili bago sila. Kasi naintindihan din nila na sila'y matatanda na. So may guilty ako sa sarili ko pero wala pa na akong magawa. Tanghali na nang dumating ang IDF sa bomb shelter na pinagtaguan ni Joanne. Ilang ulit siyang tinanong kung may kasama siya. Sabi ni Joanne na nasa bahay si Lola, subalit hindi siya mahanap sa kahit anong silid. Inakala ni Joanne na kinuha na ito ng terorista. Doon na ako napahagulgol na umiyak ng umiyak. Sabi ko, wala na si Lola ko. Pero sabi ko, tapos nung lumabas po sila, doon po nila nakita na nandun si Lola ko nakahiga. Buhay siya. Ang mga Pinay caregivers ay sumasailalim sa psychological therapy upang mapawi ang kanilang trauma sa kanilang nasaksihan at naranasan. Ilan lamang sila sa mahigit 30,000 Pilipinong nagtatiyagang magtrabaho kahit na may kaguluhan sa Israel, dahil na rin sa kanilang pangarap na masustentuhan ang kanilang pamilya. Saludo kami talaga sa mga Pinoy OFWs, lalo na yung mga caregivers natin sa Israel, Peter. Kaya paborito sila nung mga taga ng kanilang mga amo at turing sa kanila ay parang pamilya kasi mababait talaga ang mga Pilipino at sinusuklian naman sila ng kabutihan din nung kanilang mga among Israeli. Tama ka, Ta. To God be the glory. And at this time we want to also pray for peace in Israel and also for safety of all our kababayans there. Let's pray. Father in heaven, we thank you and we praise you that we can just pause for a moment to declare your peace, to declare your shalom over your nation, Israel. And Lord, while we ask for the peace, Lord, to be all over that nation, Lord, security for all the entire nation, we also pray for our kababayans that are there working, Lord God, that they go beyond what they're called to do. Lord, it's like their second home. Lord, many have died because they had the choice to leave, but they chose to stay until death. So Lord, we bless our Pinoy brothers and sisters there who are OFW caregivers for your people. Lord, we declare the blessing that is due them, Lord, to unfold even so now. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. You know, even in life's chaos and uncertainty, one truth remains: God is in control. Alam ng Diyos ang bawat laban at pinagdaraanan natin sa buhay. Kaya't magpatuloy tayong magtiwala sa Kanya. Tama. Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." Jesus, the God of Israel, is with us. He fights for us and saves us now and forevermore. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the numbers on your screen, or message us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Shalom! Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect rin na bubuhayin nila ako. Nag-iwan na lang ako ng message na bahala ka na sa mga anak natin, alagaan mo silang mabuti. Natatakot ako sa bintana, takot ako sa mga kumakatok sa pinto, as in nababaliw ako dun sa ganon. Feeling ko baka balikan ako. Pati ako kino-question ko, ba't ako nakaligtas?